Speak life in the storm. Ang mga salitang lumalabas sa bibig mo may power para mag-bless o mag-curse. Kaya kahit anong sitwasyon mo ngayon, maging maingat sa mga sinasabi mo. May isang powerful example sa Bible, ang Shunammite woman. Isa siyang prominenteng babae sa Shunem. Mabait siya at hospitable. Binigyan niya ng tirahan si Elisha tuwing dumadaan ito sa kanilang lugar. Dahil sa kabutihan niya, binigyan siya ni Elisha ng blessing. Magkakaanak siya kahit matanda na ang asawa niya. At nangyari nga, nagkaroon siya ng anak. Pero isang araw, sumakit ang ulo ng bata at namatay sa kandungan ng nanay niya. Isipin mo yun, pinakamalalim na sakit para sa isang magulang. Pero sa gitna ng grief, takot at panic, isang bagay ang ginawa ng babae. Binantayan niya ang bibig niya. Dinala niya ang anak sa kwarto, isinara ang pinto at hinarap ang man of God. Nagtanungin siya ng asawa niya, sumagot siya, "It will be alright." Nagtanungin siya ni Gehazi, sumagot siya, "It is well." Hindi siya nagsalita ng kamatayan, nagsalita siya ng buhay. Hindi denial yun, faith yun. Guarded ang lips niya kahit wasak ang puso niya. At dahil doon, nanalangin si Elisha at binuhay ng Diyos ang anak niya. Anong lesson? Kahit nasa gitna ka ng trial, bantayan mo ang bibig mo. Sabi sa Proverbs 13, verse 3, "Those who control their tongue will have a long life. Opening your mouth can ruin everything." Hindi natin kontrolado lahat ng mga nangyayari, pero kontrolado natin ang mga sinasabi natin. So, speak God's word. Speak faith. Speak life. Kahit hindi mo pa nakikita ang breakthrough, sabihin mo pa rin, "It is well." Watch your mouth at hayaang gumalaw ang Diyos